Magandang hapon po. Sumiklab nga po ang malaking sunog sa Parola Compound sa Manila na ngayon nakataas na sa Task Force Charlie. Siksikan ang komunidad at gawa sa light material sa karamihan sa mga bahay roon. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Pia Ivan, nagpapatuloy nga ang pag-apula ng mga bombero sa sunog na sumiklab sa isang residential area dito nga sa Parola Compound, Binondo, Maynila. Sa laki at bilis ng pagkalat ng apoy, nakataas na ang Task Force Charlie ngayong 5:50 ng hapon. Nagkandara pa ang residente ng Barangay 275, Parola Compound, Binondo, Maynila nang lumagablab ang apoy pasado alas 3 ng hapon kanina. Kanya-kanyang hakot ang masasalba nilang gamit. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bumbero para rumisponde sa sunog. Sa sikip ng lugar, hirap ang mga ito na pasukin ang focal point ng sunog. Tumulong na ang mga residente na magbuhos ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Patuloy ang operasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP at fire volunteers upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Mabilis itong kumalat sa siksikang komunidad at mga kabahayan na karamihan gawa sa light materials. Kaya ilang minuto lang, iniakyat na ng BFP sa Task Force Bravo ang sunog. Ibig sabihin, kailangan ng karagdagang puwersa ng mga bombero mula sa karatig lungsod. Malayo pa lang, tanaw na ang makapal na usok na bumabalot sa mga bahay. Sa ibabaw ng Delpan Bridge, kita ang paglamon ng apoy sa mga bahay na kumakalat hanggang sa mga bahay sa tabi ng Manila Bay. Wala pang opisyal na ulat kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung may nasugatan o naapektuhan. Pia Ivan, dahil nga masikip yung lugar, yung maliliit na fire truck, yung nakapwesto sa harapan, naging diskarte nga ng mga bombero yung pagdugtong-dugtongin yung kanilang mga hose para maapula yung sunog. Isa pa sa naging pahirap sa kanilang operasyon, yung malakas na hangin. At yan yung latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Jamie, kani-kanina lang, 5:15 itinaas ang Task Force Charlie. May indikasyon ba na lumalaki o kumakalat pa ang apoy at posibleng itaas pa ang alarma? Sa pagtingin natin, Ivan, dahil nga doon sa makikita nyo sa akin likuran, napakalakas pa nung hangin. Kaya nahihirapan din yung mga bumbero sa pag-apula nung itong sunog nga na tumutupok dito sa mga bahay. At karamihan doon sa mga bahay na doon sa may bandang harapan ay gawa sa light materials. Kaya nahihirapan pang apulahin yung sunog ng mga bumbero. Kaya hindi pa natin masabi kung matatagalan pa o madedeklara na ng mga BFP na under control yung sunog. Ivan. May paunang estimate na ba ang mga bombero kung ilan ang bilang ng mga pamilyang apektado o nasunugan? Ivan, sa mga oras na ito, hindi pa tayo nabibigyan ng impormasyon kung gaano karami yung pamilya at individual na apektado ng sunog na nangyayari ngayon dito sa Parola Compound. Ivan. Ingat at maraming salamat, Jamie Santos. Armed and dangerous ang turing ng National Bureau of Investigation sa tinutugis ngayong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Aminado pong NBI na malaking hamon sa kanila ang paghahanap sa senador. Nakatutok si Jonathan Andal. May dalang protective vest at mga bag ang babaeng kasama noon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na lumabas ng Senado ilang oras matapos ang putukan noong May 13. Sabi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, posibleng may lamang baril ang mga bag. Kaya ang turing na nila ngayon sa anilay puganteng senador. Yung armed and dangerous, ang sinasabi namin dito, lahat naman nga po ng target for the service of warrant. Ang aming point of view, we will always be ready. Baka armado at lumaban yung ating subject. There are footages nung umalis si Senator Bato, may mga dalang duffel bag eh. So there is a suspicion na baka mga baril yun. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito. Sabi ng Philippine National Police o PNP, pag-uusapan pa ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang desisyon sa pagkansela sa lisensya ng mga armas si De La Rosa alinsunod sa batas. Ang problema naman natin dyan, kahit alisan natin ang lisensya yan, if they're armed, they will still be armed. Hindi naman natin makukuha yung mga baril po nila, no?
Sa tingin ng NBI, nasa Pilipinas pa si Bato dahil walang record ng paglabas nito sa bansa. Pero aminado ang NBI, may malaking hamon sa paghahanap nila kay De La Rosa. Galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya ino-track or hahanapin. Pero hindi lang daw mga otoridad ang pwedeng manghuli kay De La Rosa. But any one of us can effect an arrest, citizen arrest, because he's a fugitive from justice. Genocide yung kaso nito. Ang hindi umano maaari ay ang sinasabi ni Atty. Jimmy Bondoc, abogado ni De La Rosa, na sa abogado na lang isilbi ang warrant at ang mga ito na ang bahala magpasa sa senador. Baka kasi ang iniisip ni attorney is, let me be the one to serve the warrant. Wala pong ganon. Sigurado po ako ron that that's under the rules of court. Dati nang sinasabi ng kampo ni De La Rosa, hindi dapat sa ICC kundi sa korte sa Pilipinas litisin ang senador. Pero sabi ni dating DOJ Secretariat ngayong Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi na ito uubra dahil na-cover up na ang mga ebidensya sa war on drugs dahil sa sabwatan. Hindi mo na maimbestigahan dito. Ayun. Oh. Wala na eh. Wala na. Kahit na isampina mo lahat yan, Ayun. wala na mangyayari dyan. Ayun. So, Oo. talagang doon na. Complicit lahat eh. Pero sa DOJ tayo, Oo. hinihingi natin ng figures. Oo. Isang buwan na, wala pa yung figures sa atin. Hindi pa man naisisilbi ang arrest warrant kay De La Rosa, may mga susunod na raw na posibleng maaresto ayon sa NBI. We have information that there are severals na ma-issuean pa ng warrant ng ICC. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nagpapanggap na trabahador at saka nananalisi. Ganyan ang modo sa isang lalaking tumangay ng pera mula sa ilang negosyo sa General Santos City. Ang nahulikam na pagnanakaw tinutukan ni JP Soriano. Abala ang lalaking puti sa pagsusukat ng mga pader sa tindahan ng cellphone parts na ito. Anya, inutusan siya ng may-ari na magsukat para sa ikakabit na estante sa tindahan. Nanghiram pa siya ng panulat at inutusan ang tinderang ilista ang kanyang sinusukat. Magkuan daw siya diri sukat-sukat sa amin kung unsa ba, pero iyang ginasulat kay PH, PY, ug nangayo pod siya 3,800 sa ako. Pero ang lalaki na nagpakilalang glass installer, kawatan pala. Tinangay niya ang 3,700 pesos cash mula sa bag ng tindera bago lumabas. Nangyari yan Martes ng hapon sa Barangay Dadyangas East sa General Santos City. 3 araw bago yan. Sabi ng pulisya, nahulikam din ang parehong lalaki sa isang kainan sa Barangay Dadyangas South. Ipinaling pa ng salarin ang CCTV para hindi siya makita. Pero di na malayang may CCTV din sa kusina kung saan siya pumasok at tinangay ang halos 2,000 pesos na kita ng tindahan. Ayon sa service crew ng kainan, nagpakilala ang salarin bilang tubero na inutusan umano ng may-ari. Nanghiram din siya ng panulat sa biktima at nanghihingi naman ng 4,600 pesos na pambili umano ng materyales. Ay, di sa ko mahatag sir, kay atuon sa ko tong kondre sir, katong kwan sa kong amo, baka naman gawas na may. Gilak na ko nagdira, ako kabalo ni balik po sa sulod di ay. Mato pagkuhan na sa kwartali lagi. Tinutugis na ng pulisya ang salarin. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Siniguro ng Commission on Elections o COMELEC na makikipagtulungan sila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa isinampang plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang reklamo sa 75 million pesos na donasyon kay Marcoleta noong nakaraang taon na hindi umano idineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Ang katwiran noon ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Ang kay COMELEC Chairman, George Garcia, dismissed na ang motu proprio investigation laban kay Marcoleta. Hindi pa rin daw nila naiisip kung bubuhayin ang kaso, lalo't wala pa rin namang natatanggap ng motion for reconsideration ang COMELEC kaugnay nito. Pero ang naturang issue ang ginawang basihan ng Ombudsman para sa reklamo. Hindi rin kasi umano idineklara ni Marcoleta ang donasyon sa kanyang SALN. Dawit sa reklamo ang 3 pinanggalingan ng pera na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotel Baluyot. Nauna nang kinwestiyon ni Defensor kung paano ito magiging plunder kung walang sangkot na pondo ng gobyerno. Patuloy po namin sinusubukang puna na pahayag sila Marcoleta, Espiritu at Baluyot pero wala pa po silang tugon sa ngayon. Nagliyab ang isang SUV sa gitna ng Osmeña Highway sa Makati kanina madaling araw. Base sa inisyal na investigasyon, una nagliyab ang gulong sa unahan ng sasakyan saka kumalat ang apoy.
Walang naiulat na nasaktan at inaalam pa ang sanhi ng pagliyaw. Isang rider ng motor na walang headlight ang nasalpok ng nag-overtake na motorsiklo sa Pangasinan. May nahuli kambing na disgrasya sa kalsada dahil sa mga nakawalang baka. Yan at iba pang disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Hindi sa bukid, kundi sa kalsada. Nagtakbuhan ang dalawang baka na yan sa barangay Amansabina, Mangaldan, Pangasinan. Hanggang ang isa sa mga baka may nakasalubong at nasagi ng motor. Tumilapon ng rider na papasok sana sa trabaho noon. Isinugod siya sa ospital dahil sa matinding sugat sa ulo. Wala rin siyang suot na helmet. Ayon sa may-ari ng mga baka, nakalimutan niyang itali ang mga ito kaya nakawala. Hindi naman ganun na tumatakbong mga yan. Siguro may nang chocho doon sa may kinatakutan kaya tumakbo. Sana nakatali yung mga baka nila para hindi makaperwisyo. Panawagan naman ang hipag ng biktima. Ma-settlement yung bills doon sa hospital kasi hindi din biro yung pera na ginagastos doon sa hospital, lalo na sa mga gamot. Sa barangay Malabago naman, mabagal ang takbo ng motor na yan na walang headlights. Maya-maya, nasalpok na siya ng nag-overtake na rider. Tumilapon ng dalawa na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa PNP, posibleng nakainom ang dalawa. Wala pa silang pahayag. Sa Talisay City, Cebu, sa gitna ng intersection, nagpang-abot ang dalawang rider. Agad namang rumesponde ang nagbabantay na enforcer. Nagkaareglo na ang dalawa. Sa Talisay City pa rin, nagkasabay naman sa pagliko sa intersection ng isang truck at motorsiklo. Ang rider muntik pang magulungan ng mabundol ng truck. Ligtas naman sila at nagkaayos na rin ang dalawang panig. Pero ang rider na ito sa Panay Capiz, napuruhan ng magulungan ng oil tanker. Nag-overtake siya sa isang tricycle saka bumangga sa truck. Dahil dito, tumilapon at pumailalim sa truck ang rider saka nagulungan ang kanyang kanang braso. Agad na dinala sa ospital ang biktima. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng mga umuugong na palitan ulit ng liderato ng Senado, isinusulong na minorya sa Senado na maging bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Nakatutok si Von Aquino. Halos 2 linggo matapos ang Senate coup na nagluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan sa isang pahayag na gusto ng minority bloc na tinawag niyang SB 11 o Solid Bloc 11 na maging bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Pangilinan, may kakayahan, matatag at patas si Gatchalian. Naniniwala siyang kaya ni Gatchalian na pagkaisahin ang Senado. Sinigundahan niya ni Senator J.V. Ejercito. Senator Win Gatchalian ang aming sinusuportahan bilang Senate President, no? Dahil pinakita naman niya yung kanyang pagiging masipag, lalo na very studious, lalo na during the budget nung siya yung finance chairman. Pero ako naman, kahit sino, I can work with anybody, kahit na sino yung naging Senate President. In fact, dapat majority leader sana ako ngayon. Finorgo ko na, no, for the greater good. Sa isang panayam sa radyo, sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na maaaring magsimula ang pagbangon ng Senado mula sa kasalukuyan nitong kalagayan kapag nailuklok anya bilang Senate President si Gatchalian. Eminently qualified anya si Gatchalian para sa posisyon at kaya umano nitong dalhin ang Senado at magkaroon ng united front laban sa mga isyong kinakaharap nito ngayon. Si Gatchalian din anya ang nagsulong ng mga institutional safeguards at transparency measures sa pagbuo ng 2026 General Appropriations Act. Sabi ni Lacson, dapat tiyakin ang kasalukuyang liderato ng Senado na manatiling modelo ng transparency ang institusyon sa pagbuo ng national budget. Nauna na ring sinabi ni Senator Mig Zubiri na si Gatchalian ang kanyang pambato. May I just say this is my candidate for Senator. Sa ngayon, nasa 13 ang miyembro ng mayorya sa Senado, habang 11 ang nasa minorya. Noong 1 linggo pa lumulutang ang pangalan ni Gatchalian na maging bagong Senate President. Kinunan namin ang pahayag ang mayorya kasama si Senate President Cayetano pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nitong Miyerkules, nagbiro pa sa sesyon si Cayetano. We agree with you, Senator Pangilinan. Senator Win is the only one laughing at I might vote for him one day.
Wala pang pahayag si Gatchalian kaugnay niyan at iba pang minority senators. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Inalis na ng Department of Agriculture ang import ban sa mga poultry product mula Belgium. Ito po'y matapos matiyak na may sapat na safeguard ang Belgium laban sa high pathogenicity, avian influenza o bird flu. Dahil dito, pwede na ulit mag-angkat ng poultry products mula Belgium. Ipinatupad ang import ban sa Belgian poultry products sa gitna ng bird flu outbreak doon. Pinilahan ng ayuda payout para sa mga motorcycle taxi rider. Sakto raw yan, lalo't inaasahan ulit ang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kabila ng mainit na panahon, pumila ang mga motorcycle taxi rider para sa kanilang cash relief assistance sa Maynila. Halos 2,500 na riders ang nabigyan ng tig 5,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development. Magpapatuloy yan hanggang bukas sa araw ng linggo. Timing nga naman lalo't may nakaamba na namang panibagong dagdag presyo sa petrolyo. Ayon sa industry sources, 25 centavos hanggang 60 centavos ang itataas kada litro sa diesel, hanggang piso naman sa gasolina. Sa kabila ng patuloy na pag-uusap ng Amerika at Iran, nananatili pa ring mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang gasolina nga halimbawa, 3 sunod-sunod na linggo nang tumataas ang presyo at maaaring masundan pa sa darating na Martes. Hindi na i-home run yung pistok. Kaya natural ho talaga na yung tendency for the past 3 weeks ay meron hong agam-agam. Kaya lang, maganda lang din ang balita no, na in-extend ni President Trump yung ceasefire. At dahil doon, hindi ho masyadong lumaki yung alagwa nung pag-i-increase in the past 2 weeks. At inaasahan natin na hindi rin ho ganong kalaki next week. Dati mura yung yung gas sa diesel. Ngayon nagkabaligtad na. Medyo kami naman yung medyo nahihirap-hirapan. Kaya medyo din. Tis-tis lang din sa gasolina. Mahal talaga. Mahirap talaga bumiyahe. Mas mabigat. Oo, kaysa diesel. Ang akala namin, bababa pa yun. Yung nag-70, ngayon nag-80 naman mahigit. Akala magkakabawi, kaso lang, wala, parang lang. Parang mag-maintain lang yata ito si 80. Tsaga-tsaga na lang. Kaysa naman wala kang kahit ibiling bigas. Tataas naman daw sa Martes eh. Ano ba masasabi niyo doon? Dagdag na naman yung pahirap sa aming mga driver. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bago magpasiklab ng angas sa GMA Afternoon Prime sa Lunes, nagpasaya muna ng mga kapusong Pangasinense ang cast ng Kamao. Makichika tayo kay Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Simula sa Lunes, May 25, may bagong family sports drama sa GMA Afternoon Prime na mapapanood ang mga kapuso. Inihahandog ng GMA Entertainment Group. Dito masusukat ang tapang at tatag ng puso para ipaglaban ang pamilya, pag-ibig at dangal. Ang excitement sa upcoming series, ramdam ng cast ng Kamao nang bumisita sila sa San Carlos City, Pangasinan para sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show. Pinangunahan ni Makmak, Anton Vinson ang pagpapakilig sa mga Pangasinense. Very loud sila, very excited sila na makita kami ng mga Kamao. At pumupunta pa, dumayo pa yung mga fans namin, mga Lelton, Carton, Criston, iba pang mga ships. Kaya I'm very proud at parang nakakataba po ng puso. Kasama niya ang co-stars na sina Bruce Rowland, Chanti Videla, Therese Malavar, at tandem ni na Tito Marcy at Tito Abdul. Talagang pinursigi ko talaga yung pag-training ko kasi nasanay ako sa mga Muay Thai, Jiu-Jitsu. Pero ngayon, gagamitin ko na yung arms ko to box. Very hands-on po talaga si Papa. Willing siya talagang turuan ako, i-guide ako sa bawat scene ko. Kaya ayun po, nakaka-relate rin po ako sa character ni Makmak. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, Nakatutok,
24 oras.